Yan, we are going for a walk. Ito ang aking outfit na suot. Yan, I'm preparing my cookie. Cookie, get ready. Get your ball. We're gonna go. Okay. Yan. Because it's mainit and I need to exercise my body, my booty. Yes. Hindi pa naman pala ako mataba. I'm so worried about my body dahil akala ko yung taba-taba ako. Pero hindi pa naman pala. May ano pa rin naman ako, body pa rin. Body. Okay. So, ito na. Diba? Pwede pa. Hindi pa ako ganun katsuba. Okay, I'm preparing my dog. Let's go. Okay, go get your ball. Where's your leash? Get your leash. Come on. Wait. Hirap po nitong anuhin. Sandali. Ang hirap mong suotan nito. Ang hirap mong suotan nito. And, where's your ball? Okay, ball. Naglalakad na kami. Pupunta na kami sa park. Ayan, nakalimutan ko kung anong temperature ng weather ngayon. Ayan, medyo ilang minuto yung park kapunta dito sa amin. Exercise namin ni Cookie. Buti na nang hindi ganun kainit. And then, check ko sana yung mailbox, pero wag na siguro. Wala naman ako iniintay na order. Kaya, wag na lang. Kasi nakuha ko na yung lahat ng mga in-order ko last week. Ilan lang naman yung in-order ko? 2 lang. Yes. Ditipid ako ngayon. Ayoko magbibili. Okay. Dala ko na rin yung aking journal. Kasi feel ko magsulat today. Kaya lang paano makapagsulat kung itong si Cookie walang ginawa kundi magpahagis ng bola. Itatry ko i-manage yan. Tuwan-tuwa siya ngayon. Come on. Kasi gusto niyo naglalakad siya Ayan siya, pakita ko sa inyo. Ayan siya, naglalakad po siya. Enjoy na enjoy siya sa lakad niya. Hindi siya naghihila ngayon. Let's go. Okay. Okay, nandito na kami sa park. Wait. I can't. Ito ang gawa namin ni Cookie pag kami nandito sa parke. Yes, maupo lamang. Okay, ito masasabi ko sa inyo. Dun sa mga natatakot na pumunta ng abroad. Alam mo, hindi naman talaga nakakatakot ang mag-abroad Hindi nakakatakot ang pumunta ng ibang bansa. Well, I will admit, na nung unang punta ko sa Korea, alam niyo kung anong nasa isip ko noon. Naglalaro yung utak ko sa napakaraming mga isipin na bagay. Andun yung, pinagsamang saya, yung excitement ba? At saka takot. Yung saya dahil pakiramdam ko is nakalaya ako. Nagkaroon ako ng kalayaan sa sarili ko. Nagkaroon ako ng, basta, para akong nakawala sa malaking hawla. Or nakawala sa hawla, parang ganun yung pakiramdam ko nung umalis ako ng Pilipinas. Pero sa kabilang panig ng isip ko, andun yung takot na sabi ko, ano kaya mangyayari sa akin dito sa Korea? Paano kaya kung pagdating ko pala dito sa Korea, gawin kaming yung parang chap-chapin yung katawan namin, tapos yung laman loob namin tanggalin, tapos ipamigay kung kani-kanino. Or not ipamigay kung kani-kanino, gamitin kami sa medical purposes ba? Yung i-transplant kami sa ibang tao. Yun ang unang-unang pumasok sa isip ko noon, nung nag-abroad ako, nung nagpunta ako ng Korea. And then, isa pang sumagi sa isip ko is, paano kung kami gawing, alam mo yun, yung human trafficking, yung pilahan ka na mga, ipaano ka ba? Yung, ang tawag dun, gawin kang i-prostitute ka, parang ganun. Yun ang nasa isip ko, yung unang pumasok sa isip ko, pero hindi naman. Yun. Tapos, ang isa pang pumasok sa isip ko is, paano kung kami ay maltratuhin dun sa aming trabaho, hindi kami pakainin, hindi kami, yung parang gawin na kaming slave, pagtrabahuhin kami tapos hindi naman kami bibigyan ng sahod, parang ganoon. Pero hindi. No. Pagdating ko ng Korea noon, meron kaming sariling bahay namin. Meron kaming food allowance, meron kaming
anong tawag doon? Libre ang kuryente, libre ang, anong tawag doon? Tubig, ganyan. So, may sarili kaming bahay, pero magkakasama kami. Marami kami magkakasamang mga babae. Yan, mga katrabaho ko. But, you know, na-enjoy ko ang buhay ko sa Korea. And then, you know, yung ganong edad, para kang doon mo nadidiscover yung sarili mo. Nadidiscover yung buhay mo, kung ano yung mga bagay na gusto mo. So, naging matalinong ako, naging mapang-obserba ako. Marami akong natutunan sa sarili ko. Nakilala kong nang lubusan yung sarili ko. Gusto ko pala ng, sabi ko nga, peace of mind. Yes, number one, peace of mind. So, natuto akong pumili ng lalaki sa buhay. Ng magiging boyfriend ko, ng magiging asawa ko. Natuto akong kumilala. Ang dami kong natutunan pagdating sa pakikipag-date. Yes, pumasok ako sa mga dating, hindi ba date? Well, pumasok na din ba ako sa dating website? I tried, you know, pumasok ako sa dating website. Kaso, wala akong tiyaga sa dating website. Kasi nga, ang daming bastos doon. Kung ano, yung bang, pag-chat ka pa lamang, titina agad ay papakita sa'yo. Ayoko ng ganun. Grabe naman, laswa eh. Yun. So, hindi ako nagtagal sa dating site. Ilang araw lang yata. Go away. Araw lang yata ang tinagal ko sa dating site. Nakalimutan ko, ano ba yung dating website na pinuntahan ko noon? Nag-join ako dyan sa cupid.com. Ayan, may libre pa noong time na yun eh. Meron kang options, merong libre at merong may bayad. Grabe. Doon ako sa libre syempre kasi wala akong magbayad eh. Or meron akong pambayad pero ayoko magbayad. So yun, sumali ako dyan. Ang dami kong, yun nga. Pag pumasok ka sa dating website, kailangan mahaba ang pasensya mo. Dahil kung hindi, Diyos ko, mabubwisit ka sa dami ng mga i-entertain mo ng mga bastos. Puro titi agad. Ipapakita sa iba't ibang size. Sorry, hindi ako ganyang babae. Come on, give me ito. Tapos yun nga, so tumigil ako, umalis ako sa dating website. Pumasok ako sa real world ng pakipag-date. Yan, nakapamili ako, para nagkaroon ako ng maraming choices sa buhay ko. Yan, nagkaroon ako ng, wow. Yung, alam mo yun, kinikilala ko muna yung lalaki. Tinitingnan ko kung match kami, the way na magsalita siya, the way na kumilos siya, the way na manamit siya, the way na kung paano niya alagaan ang sarili niya, and the way na humawak siya ng pera. Yun, ganun ako. Hindi niya alam na nagmamasid ako. Nasa dating world, pero nandun yung pagmamasid ko sa kanila, yes. Pinag-aaralan ko silang mga lalaki. Yun. Natuto akong pag-aralan sila. Siyempre, sabi ko nga, may mga may mga listahan na sinusunod ng mga gusto kong lalaki. Yung may mga gusto ko ng lalaki, yung character ng lalaki na gusto ko. Siyempre, kailangan, marami akong yung qualification na gusto ba. Yun ang sinusunod ko. Una sa lahat, gusto ko yung lalaking may pera. Siyempre, ayoko naman ng lalaking walang pera, diba? Sino ba naman na may gustong lalaking walang pera? I mean, nung unang panahon, yes. Tanga nga ako, di ba? Yun yung naging ko nung time na yun is, nung una, wala pa akong standards pagdating sa lalaki. Parang, kung magustuhan kita, go. Kahit wala ka pang pera, kahit wala ka pang trabaho, go. Noon yun. But, I became smarter, sabi ko nga. So, yun ang number one na tinitingnan ko sa lalaki, kung may pera ba siya. And then, pag nag-date kami, kung sino yung magtitreat sa akin, di ba? Sino yung magbabayad sa amin bill, Of course, may pambayad naman ako. Lagi naman akong may pambayad. May dala rin akong pera pag nakipag-date ako. Never ever na pupunta ka sa date nang wala kang pera. Okay? So, yun. Siyempre, tinitingnan ko yun. Siyempre, magla-lunch daw kami. Sabi niya, magkita tayo sa ganito, ganyan. Siyempre, dadalhin niya ako sa restaurant, di ba? Yun. Merong lalaki na gentleman, very gentleman talaga, ipag-ihihila ka niya ng upuan. May namit akong mga ganun. At meron namang lalaki na, bahala ka sa buhay mo, may kamay ka, diba? Maghila ka ng sarili mong upuan. Merong ganun. I don't mind kung hindi niya ako ipaghila ng upuan, walang problema sa akin yun. Or kung hindi niya ako ipagbukas ng pintuan, wala din problema sa akin yun. I'm independent, remember? Yun. So, kaya kong buksan ang pintuan ng sarili ko at kaya ko rin ipaghila ng upuan ng sarili ko. Pero yun nga, ang hindi ko lang nagugustuhan nung pumasok ako sa dating world is yung, syempre, una pa lamang, yung sabihan ka na agad na, kanya-kanya tayo ha, sabi niya ganun.
Ikaw magbayad ng lunch mo, ako magbayad ng sa akin. Talagang lilinawin na niya yun sa'yo. Yun, meron ako na-encounter na gano'n. So, sure, why not? But the next day, of course, hindi ko na siya kinita. Yun. Tapos, meron namang lalaki na over, yung, ano tawag dito? Order siya talaga ng kanya, wala siyang sinabi. Order siya ng kanya. Siyempre ako, order ng akin. Kanya-kanya nga din yun, pero hindi niya sinabi. Okay? Pag ganun din, hindi ko na nagkikitaan yun the next day. At meron namang lalaki na, wow, siya talaga nagbayad. Siya lahat-lahat. Pero pagkatapos nun, sabi niya, okay, ikaw na sa susunod magbabayad ha. Sabi niya ganun. Sa ngayon, libre ba niya ganun. Sa susunod, ikaw na magbayad. So, yun din, another thing yun. Hindi ko na din yung kikitain kinabukasan. Yung mga date ko is, pag tumagal ka ng ilang araw sa akin, yung nagkikita pa rin tayo, may next pa. Ibig sabihin, may chance ka. Pero pag wala na, in the next day, nagpalit na ako ng number, ibig sabihin wala ka na ding chance sa akin. Ganun ako. Uwi na kami dahil, ang tawag dito? Parang, yun nga, ang daming ginagawa dito sa labas. Kaya, yung mga nagtatabas ng damo, baka nakakaabala na kami. Kaya uwi na kami. So, sunod ko na lang ikukwento yung aking dating world. Sabi ko nga, marami ako natutunan sa buhay ko. Nakapamili ako ng iba't ibang lalaki. Nagkaroon ako ng ideal man, kung ano yung klase ng lalaki na gusto ko sa buhay. Na ayoko pala nung magsettle lang for the less. Yes, ayoko pala ng ganun. Ayoko din ng lalaki na ako pa yung bubuhay sa kanya. Ayoko din ng ganun, no? Yun, nakaka-stress din yun. Yun na nga yung settle for the less, diba? Ayoko ng ganun. Ayoko ng lalaki na seloso, masyadong seloso, halos wala ka ng katahimikan sa buhay mo, na lagi kang mangangamba tuwing tutunog yung cellphone mo or iilaw yung cellphone mo dahil iniisip niya na may nagte-text sa aking lalaki. Ganon. Ayoko ng ganon. Walang katahimikan sa ganong lalaki. At ayoko rin pala ng lalaking sobrang buraot, sobrang kuripot na hindi ka man lang magawang bilhan ng kahit man lamang napkin. Yun, ayoko ng ganong lalaki. So yun, nagkaroon ako ng chance na mamili ng lalaking gusto ko. So talagang nasa atin ang desisyon kung anong klase ng buhay ang gusto natin sa buhay natin at anong klase ng lalaki yung gusto nating makasama sa buhay natin. So tayo talaga yung mamimili niyan. Kung ano yung napili mo, doon ka mag-i-stick talaga. At ito pa ha, isa pang napatunayan ko is ayoko rin pala nung lalaking maraming mga anak. Syempre, maraming mga anak sa iba't ibang babae. Kasi another stress yan. Kasi nga, di ba, ako yung tao na ayoko nga ng stress, di ba? Kaya nga, may priority talaga is peace of mind ko nga, di ba? Kasi kung pipiliin ko yung lalaking maraming mga anak sa iba't ibang babae, syempre, hindi ako magkakaroon ng peace of mind yan. Marami ako magiging stress niyan dahil nga, syempre, mga anak niya, mga iba't ibang asawa, financially, mostly, lalo na kung walang pera yung lalaki, Diyos ko. Syempre, yung sinasahod niya, kulang pang sustento sa mga anak niya, di ba? Kung halimbawa ay malalaki na yung mga anak, walang problema. Kasi, syempre, hindi mo nasusustentuhan yung mga yan pag malalaki na sila. Yun. Tapos, or halimbawa ay ang tawag dito, kukunti lang yung mga anak, okay lang, pero yung madami, sus Ginoo, kakagaya nung kakilala ko na ang mga anak ay my God, tapos magkano lang ang kinikita niya, minimum wage lang yung kinikita niya, syempre kulang pa yung pangsustento sa mga anak niya, you know. Yun po ang masasabi ko, matutong mamili, okay. Magkaroon tayo ng standards pagdating sa lalaki, magkaroon tayo ng ideal na kung ano yung lalaking gusto natin para sa sarili natin. Okay? Alright, I gotta go. Bye!